Noong ika-7 ng Oktubre, 1983, muling nabuhay ako. Sa araw ng kasal ko kay Paolo. Bakit hindi ka man lang kumain? Hindi ba gusto mo ang mga pagkain? Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya nagdala ako ng iba't ibang klase. Alam ko, Ayaw mo akong pakasalan? Kung gusto mo pa ring umalis, pagkatapos ng ilang panahon, maghahanap ako ng dahilan para payagan kang umalis. Sa nakaraang buhay, pinilit ako ng aking mga magulang na pakasalan si Paolo. Para lang makapag-asawa ang kapatid kong lalaki. Noon, kinasusuklaman ko siya dahil may kapansanan siya sa paa. Nakinig pa ako sa mga hikayat ng pamilya ko. Inubos ko ang lahat ng pera niya at ibinigay sa kanila. Pero ang walang utang na loob na iyon, nakipagsabuatan pa sa manlolokong si Daniel at ipinagbili ako sa isang matandang binata sa bundok. Nakikiusap ako, huwag mo na akong saktan. Pakawalan mo na ako, di ba? Pakawalan kita? Gumastos ako ng pera para bilhin ka. Para lang magkaanak ako. Papatayin kita. Bea, tumakbo ka. Bilis, umalis na tayo. Bia, Huwag kang lilingon. nasa aparador sa tabi ng kama. Ang perang pampaaral na inilagay ko para sa iyo. Pumunta ka sa lungsod ng Mayumi para mag-aral at huwag ka nang bumalik. Paolo. 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 Ang lakas mo pala. Paolo. Hindi. Huwag. Paolo. Patingin nga ng binti mo. Gusto mo bang pagtawanan ako? Hintayin mo munang makakain ako. Nandito na talaga ako. Tingnan mo ang itsura mong yan. Hindi ka na ba lalaki dahil may kapansanan ka? Unang araw pa lang ng bagong nobya sa bahay, nagmamalaki na agad sa akin. Grabe na talaga. Tama si nanay. Pagpasok ng bagong nobya, dapat magpakita sa'yo. Sa tingin ko, ayaw lang talaga niya na pakasalan si Paulo. Ayaw niya kay Paulo dahil may kapansanan. Noon, naglingkod siya sa bayan, nasugatan ang dalawang binti. Pwede pa sanang gumaling, pero nang dumating ang benepisyo, ninakaw nila, kaya naantala ang paggamot at naging permanente ang kapansanan. Buti na lang, nagbalik ako sa tamang panahon. Ate, kapansanan ng kapansanan, ang sinasabi mo. Hindi naman sinabi ng doktor na walang pag-asa. Ikaw pa ang unang nagpahamak. Mukhang ayaw mo na gumaling si Paulo, ano? Punyeta ka. Sino ang sinasabi mo? Masamang babae. Kahapon, umiiyak ka pa at nagsasabing ayaw mong pakasalan si Paulo. Bakit? Ngayon, nagpapanggap ka na? Ikaw ang sinasabi ko. Bago ako dumating dito, pinagtripan ninyo si Paulo. Okay lang. Pero ngayon, asawa na niya ako. Wala nang makakapaniwas sa kanya. Anggo. Ate, nanay, masama ang pakiramdam ni Bea. Umuwi na kayo. Paolo, huwag mong kalimutan ang iyong ina dahil lang sa asawa mo. Ang asawa mo, mukhang hindi mapapakali. Halatang hindi siya taong magiging tahimik. Nanay, Asawa, kakakasal pa lang ni Paolo. Tayo? Umuwi muna tayo. Bakit ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya? Tingnan mo ang itsura niyang malandi. Ate, asawa ko si Bea. Kung murahin mo pa siya, huwag kang magalit. Kung hindi kita patawarin,
nandito pala kayong lahat. Nanghiram kayo sa amin ng 200 piso para magkaroon ng magarang kasal. Ngayon na ikinasal na, ang bagong kasal, ayaw pa man lang mag-shot sa amin. Ano ba ang problema? Tita, Marco, bakit kayo nandito? Kung hindi pupunta ang bagong kasal, kami na lang ang pupunta para anyayahan siya. Ate Bea, ang ganda-ganda mo talaga. Paulo, ikaw, may kapansanan ka. Kahit ikasal ka, wala ring mangyayari. Samahan mo ako ni Ate Bea, uminom tayo. Kung masaya na tayo sa inuman, hindi mo na kailangang bayaran ang utang mo. Paolo. Marco, nagbibiro lang. Huwag mong isipin. Oo nga pala, Paolo. Papuntahin mo ang iyong asawa sa amin para uminom ng kaunti. Sa nakaraang buhay, ang pamilya ng tita niya ay ganoon din ang pagtrato kay Paulo. Noon, dahil sa pagkasuwail ko at nahihiya ako sa kanyang kapansanan, hindi ko siya ipinagtanggol. Ngayon, Bea ay hindi umiinom. Kaya hindi na siya sasama. Ay, ibig sabihin, hindi mo kami nire-respeto. Kung ganoon, bayaran mo na ang utang. Tita, magkakamag-anak tayo. Ayaw pa niyang sumama para uminom. Kasal na siya. May respeto pa ba siya sa akin bilang kanyang tita? Paulo. Baka naman, pwedeng papuntahin mo ang iyong asawa para magpakita ng pakikisama. Tama. Ngayon magbayad ka ng utang o samahan niya ako ngayon para uminom. Subukan mong hawakan siya. Aray, baldado na nga ang paa mo. Natatakot ako sa iyo. Baliw ka ba? ikaw na babaeng baliw. Hindi mo ba siya pipigilan? Ang babaeng baliw na ito sa pamilya niyo? Kung hindi, magbayad ka. Magbayad ka. Nanay, ang pera para sa kasal ay naibigay ko na sa iyo ng maaga. Bakit ka pa umutang sa labas? Hindi? Kailangan ng pera ni Carlo, kaya ibinigay ko ang pera sa iyong ate. Dahil kinuha mo ang pera ni Paulo, ang pera ni tita ay hiniram mo kay ate. Kayo ang magbabayad. Wala akong pakialam kung sino ang gumastos ng perang ito. Ngayon din, kailangan niyong magbayad. Kung hindi, ibigay niyo sa akin ang lumang bahay niyo. Hoy, kung hindi mabayaran ni Paulo, ang asawa niya ay mapapasa akin. Tita, pwedeng magbigay ka ng konting palugit? Malapit nang dumating ang benepisyo ni Paulo. Oy, Huwag ninyong isipin ang benepisyo ni Paulo. Iyon ay para sa operasyon ng kanyang paa. hindi pwede. Ngayon din, kailangan niyong magbayad. Ang perang ito, ako ang magbabayad para sa inyo. Pero may kondisyon ako. Kapag nabayaran namin ni Paulo ang utang na ito, maghihiwalay na tayo ng tirahan. Ang lumang bahay ay mapapasa amin. Nanay, sumama ka kay kuya at ate. Tutuparin namin ang aming responsibilidad sa pag-aalaga sa iyo. Pero ang benepisyo ni Paulo, walang sino mang dapat mag-isip na kunin iyon. Alam kong may masamang hangarin ka. Gusto mong makuha ang benepisyo ni Paulo at gusto mo pang maghiwalay ng tirahan. Imposible. Dahil ganyan ang sinabi ng aking biyenan, ang utang ay dapat sa nagkautang. Kung kanino ka hiniram, doon ka humingi. Tita, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Sundin natin ang napag-usapan. Sa katapusan ng taon na lang magbayad, pwede ba? Ang masamang babaeng ito ay nanggugulo lang. Wala siyang pera. Bakit kita paniniwalaan? Sa kalagayan ni Paulo ngayon na may kapansanan, may 200 piso pa ba siya? 3 araw. 3 araw. Babayaran ka namin ng buo. 200 piso. Halos 1 taon ko yan inipon. Sasabihin mo lang na babayaran sa 3 araw? Narinig ninyong lahat. Hindi ko sila pinilit. Kung wala silang pera pagkatapos ng 3 araw, ang lumang bahay na iniwan ng mga ninuno ay mapapasa akin. Dahil nandito na ang lahat, mainam na magkaroon tayo ng mga saksi. Kung makakabayad ako sa loob ng 3 araw, ako at si Paulo Garcia ay hihiwalay na sa aking biyenan. Siya ay titira sa piling ng kanyang kuya at ate. At mula ngayon, magkakahiwalay na ang aming buhay, maging mahirap o mayaman. Kasunduan na iyan. Hoy, hindi ko kayo pinilit. Ang iyong manugang ang nagsabi niyan at naririnig ng lahat. Pero dahil napunta na sa puntong ito ang usapan, Linawin na rin natin ang ating 2 pamilya ngayon. Kung mababayaran ko ang utang, maghihiwalay na ang ating mga pamilya. Sa hinaharap, ang inyong pamilya. Kahit anong malaking problema ang dumating, huwag na kayong lalapit sa amin. Putulin ang ugnayan sa pamilya. Sino ang may gusto sa mahirap ninyong tahanan? Si Paulo ay may kapansanan. Kahit dumating ang kanyang benepisyo, hindi rin naman sila yayaman. Putulin na nga. Sige, kaya't maging saksi tayong lahat. Noon pa man, si Marco de la Cruz ay isang mapag-aksaya
Sa loob lamang ng ilang taon, naubos na niya ang lahat ng ari-arian at nakasuhan pa. Mainam na makipaghiwalay na rin tayo sa kanila ng tuluyan para hindi na sila makaisip pang kunin ang benepisyo ni Paulo kapag wala na silang mapuntahan. Ikaw na salot. Sinasadya mong patayin kami. Papatayin kita. Walang silbi. Paolo, ang perang ito ay ipinangako ng iyong asawa. Kayo ang bahalang mag-isip ng paraan. Wala akong pera. Aalalayan kita. Naabala ka ngayon. Alam kong ayaw mo talagang pakasalan ako. Gusto mong mag-aral sa labas. Hindi ba? Nasa aparador ang perang pampaaral para sa'yo. Kunin mo na at umalis ka na agad. Sa tingin mo, nangako ako ng pagbabayad sa loob ng 3 araw para gumawa ng gulo at tumakas? Paulo, hindi ko gagawin iyon. Hindi ako aalis. Kaya kong kumita ng pera at higit pa rito, kaya kong pagalingin ang iyong paa. Hindi pa tapos. Alam ko. Ang benepisyo, di ba? Kapag dumating na ang benepisyo, padadalhan kita ng konti. Mag-aral kang mabuti. Hindi dahil sa benepisyo. Dahil sobra ang ginawa ko noon, kaya hindi siya nagtiwala sa akin. Ayos lang. Ipapakita ko sa iyo. Hintayin mo ako dito. Pabalik agad ako. Oy, Sa nakaraang buhay, may itinago akong pera. Mabuti nandito pa lahat. Bea, Daniel Ramos. Sa nakaraang buhay, siya at si Jose Lim ang nagtulungan para ibenta ako sa isang matandang binata sa bundok. Bea, ang benepisyo ni Paulo Garcia dumating na ba? Parating na raw? Pagdating ng panahon, dadalhin kita sa lungsod ng Mayumi. Mabuti naman. Pero may konting problema ngayon. Yung pinsan ni Paulo Garcia, si Marco de la Cruz, kilala mo ba? Nakatingin din siya sa benepisyo ni Paulo Garcia. Palagi siyang nagkakagulo. Natatakot ako. Baka sirain niya ang plano natin. Si Marco de la Cruz, di ba? Oh, Sige, ako na ang bahala dito. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. mabuti. Ikaw na ang bahala. Matagal na akong wala. Baka maghinala si Paulo Garcia. Aalis na muna ako. Oh. Ngayon, kayo naman ang magdusa sa ginawa ninyo. abangan ang susunod. Ay naku. Ang laki ng ginastos para makapag-asawa. Hahayaan mo lang siyang umalis? Tama nga. Yung masamang babaeng iyon, kasama ng kanyang kalaguyo, nagkita sila. May dala pa siyang malaking balutan. Mukhang tatakas na. Paulo, habulin mo siya. Isang may kapansanan ako. Paano ko siya hahabulin? Hayaan mo na siya. Ang masamang babaeng iyon, salot talaga siya sa pamilya natin. Hindi pwede. Pupunta ako sa barangay para ipahuli sila sa akto. Ate nanay, ano ba ang gagawin ninyo? Oy, nakita ko. Ikaw at ang iyong kalaguyo, nagkita kayo. Paulo, bumili lang ako ng halamang gamot para sa iyo. Bakit ako ginaganyan ng ate? Ang malanding babaeng ito. Paulo, huwag mo nang paniwalaan siya. Ang pagbabalik niya ngayon, para lang sa iyong benepisyo. Para makapagtanan sila ng kanyang kalaguyo. Ate, ito ay aming pamilyang usapin. Huwag ka nang makialam. Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapalaki sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, kapag dumating na ang iyong benepisyo, huwag mong ibigay sa kanya ang paghawak. Tara na. Bye. Paulo, kukuha ako ng tubig para magbabad ka ng paa. Huwag mo nang intindihin ang mga problema ko. Sinabi ko na, kapag dumating na ang benepisyo, bibigyan kita ng bahagi. Pero huwag kang masyadong ganid. Hindi mo pwedeng kunin lahat. Mayroon akong 78 piso dito. 18 piso ang itatabi para sa gamot mo. Ang natitirang 60 piso sa loob ng ilang araw.
Kapag umabot na sa 200 piso, ibigay mo kay tita. Alam ko, noong nalunod ako noon, ikaw ang sumagip sa akin. Hindi ito dahil sa utang na loob. Mahal kita, Paulo. Gusto kong makapagsimula tayo ng magandang buhay. Pero ako, Paulo. Magtiwala ka ulit sa akin. Pwede ba? Bea. Isang walang silbi na tao na lang ako ngayon. Dapat kang mag-aral sa kolehiyo. At maging isang taong kapakipakinabang sa bayan. Sino nagsabing hindi pwedeng pagsabayin ang paglilingkod sa bayan at ang pag-aalaga sa ating pamilya? Kapag gumaling na ang binti mo, dadalhin kita sa lungsod ng Mayumi para magpagamot. Mag-aaral ako habang inaalagaan ka. Bea. Salamat sa iyong pagmamahal. Ito ang lahat ng ipon ko. Kunin mo ito. Aalis na ako. Paano ka naman? Ibibigay mo talaga ang lumang bahay kay tita? Huwag mo nang pakialaman yan. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ayos lang yan, Paulo. Ipapakita ko sa'yo sa gawa, hindi sa salita. Huwag mo nang isipin ang ibang bagay. Hayaan mo na sa akin. Abangan ang susunod. Magbihis ka ng maayos. Ako na ang bahala diyan. Mag-asawa na tayo. Anong ikinahihiya mo? Naaalala ko, naipit lang ang mga binti mo noon dahil sa pagsabog. Naipit ang mga ugat sa binti dahil sa bali. Kaya hindi ka na makatayo. Ang operasyon mo ngayon, nasa sugatan din dito. Hindi naman nasugatan dito. Nabulag ako noon. Ang gwapo ng asawa ko. Palagi kang nasa hukbo. Maganda pa ang katawan. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kuripot. Paulo, maniwala ka sa akin. May pag-asa pa ang binti mo. Kapag nakarating na tayo sa lungsod ng Mayumi, gagalingin ko talaga ang binti mo. Oh, naniniwala ako sa iyo. Oy. Saan ka pupunta? Aakyat ako para mamitas ng halamang gamot. Gusto mo bang sumama? Ikaw? Marunong ka pa ng halamang gamot? Nakakahiya ka. Hindi kaya nag-iisip ka kung paano tatakas? Nasaan si Bea? Yung masamang babaeng iyon. Nakikipagkalaguyo kay Daniel. Tingnan mo kung ano ang itsura ko. Hoy, kausap kita. Bakit pilay ka? Bingi ka na rin ba? Talagang wala kang silbi. Niloloko ka na. Hindi mo pa alam. Isang araw, ilang basket lang ang nagagawa mo. Magkano lang ang halaga niyan? Binabalaan kita. Kung hindi mo mabayaran sa loob ng 3 araw ang 200 pisong iyon ng nanay ko, lalayas ka sa bahay na ito.
Hinampas mo ako? Talaga? Hoy! 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 May 3 araw pa naman. Anong minamadali mo? Si. Hinampas mo ako? Matabang tao? Ako rin. Inaapi mo? Hintayin mo. Gawa ng mabuting asawa mo ang lahat ng ito. Kung hindi pa rin mabayaran pagkatapos ng 3 araw, ano na ang gagawin natin sa pera? Paulo, may masamang nangyari. Inakita ko ng asawa mo na umakyat sa bundok. Tapos sandaling hindi ko siya napanood. Tumakas na siya kasama ng kalaguyo niya. Naku, bakit hindi mo siya pinigilan? Kung gusto niyang tumakas, mapipigilan ko ba? Dali, maghanap ka ng tao. Hayaan mo na siya. Kung tumakas man siya, ano na ang gagawin natin sa 200 pisong yon? Niloloko ka na niya. Hindi, kailangan natin silang hulihin. Paolo. Grabe na. Ang asawa mo, kasama ng isang lalaki. Hindi pa tapos. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba itong si Bea ay tumakas kasama ng kalaguyo? Anong sabi ko? Kasama talaga yung kalaguyo. Anong tumakas ang kalaguyo? Nandito ako para batiin kayo. Paolo, pinapasabi sa iyo ng iyong asawa na magpaunang maghanda ka. Maya-maya ay may dadalaw na importanteng tao sa inyo. Maghanda ka, mag-asikaso kang mabuti. Tatawagin ko si Kapitan. Pero yung... Hi. Importanteng tao? Yung batang yon, anong importanteng tao ang kakilala niya? Sa tingin ko, malamang kalaguyo niya yon. Dinadaya lang si Kapitan. Pinuno, ang klima at lupa sa aming baryo ay napakabuti para sa pagtatanim ng halamang gamot at marami ring mga bihasang manggagawa dito. Mabuti, tara na. Oy, nanay. Nakita mo na? Ito yung kalaguyo. Ate, Dati, nakikipagkalaguyo siya kay Daniel Ramos. Ngayon, iba na naman ang lalaki at nakikipagkalaguyo pa rin. Ano, ang galing-galing mo pala. Tama na yan. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. ito ay pinuno na inanyayahan ko mula sa munisipyo. Huwag kang magulo. Pinuno pa? Sa tingin ko, kalaguyo mo lang yan. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo mababayaran sa loob ng 3 araw, siya ang magbabayad. Ikaw, walang hiya ka. Maglakas loob kang pumunta rito, babasagin ko ang mga alipores ninyong dalawa. Nanay, huwag ninyong palampasin yan. Mangahas kayong makipagkalaguyo sa asawa ng pamilya namin, kailangan magbayad ng danyos. Kung wala kang 200 piso, huwag kang umalis. Tama, kailangan magbayad. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tumigil na kayo. Gino, ano ang nangyari? Oy, tingnan mo. Nagpapanggap na mabait, hoy. Akala mo kung sino ka dahil may pera ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang pinuno mula sa Baryo Masagana na inanyayahan ko dito para mag-inspeksyon. P, kahit ganitong kasinungalingan ay kaya mong sabihin? Kilala mo pa ang pinuno? Ako nga, kilala ko ang alkalde. Nanay, Ikaw, Pinuno, may hindi pagkakaunawaan dito. Huwag po kayong magalit. Paulo, huwag kang magpaloko sa kanya. Pinuno, pakinggan ninyo po ang paliwanag ko. Sa bagay na ito, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Huwag po kayong magalit. Pinuno, ito po ang aming kapitan sa baryo. Ano ba ito? B, bakit umalis na galit ang pinuno? Kasalanan ko pa rin, si nanay at si ate. Sabi nila kalaguyo ko raw ang pinuno. Kaya umalis na galit ang pinuno. Kapitan, ito ang tanging pagkakataon ng ating baryo para umunlad ng sama-sama. Naku, ikaw. Abangan ang susunod. Kayo, 2 baliw na babae. Sinasabi ko sa inyo, sa ating baryo kung mawawala ang pagkakataong ito ako, hindi ko kayo palalampasin. Ang iyong ate tita nalilito kayo. Ang pinunong ito, ang siyang nagpanukala ng pagpapaunlad sa kanayunan na si Mayor Fernandez. Ang katabing Baryo Masagana dahil sa pinunong ito ay nagsagawa ng inspeksyon at natuklasang angkop sa pagtatanim ng dahon ng tsaa. Ang buong baryo ay yumaman. Ngayon, eto na. Sinira ninyo ang lahat.
di hindi namin alam na tunay na pinuno siya. Ikaw talaga. Si Bea at Paulo napunta sa inyong nanay na tulad mo. Talagang malas. Ang kanyang kuya. Si Bea ay sinadyang sa harap ng pinuno. Nabanggit ang iyong kakayahan sa tradisyonal na sining. Dati, kayo sana ang unang yayaman. Ngayon, tingnan mo. Ay, B. May paraan pa ba na maibalik ang pinuno? Sa pagkakataong ito, ako ang sinadyang maghanap na ang pinuno ay nasa katabing baryo. Sa hinaharap, sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa ng pagkakataon? Huwag kang manggulo dito. Hindi ako naniniwala. Nakilala mo talaga ang pinuno. isara mo ang iyong masamang bibig. Kung hindi dahil sa masamang bibig mo, maiinis kaya ang pinuno. Hindi ka pa mananahimik. Hinampas mo ako. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ng 3 araw, kung hindi pa niya mababayaran ang 200 piso ni tita, ang buong pamilya natin ay matutulog sa kalsada. Alam mo ba? Pinagbuhatan mo ako ng kamay. Hinampas mo ako. Masamang babae. Hinampas mo ang anak ko. Nanay, huwag. Hinampas mo ang anak ko. Bea, pakiusap, mag-isip ka pa. Humanap ka ng paraan. Nakaahon na sa kahirapan ang kalapit na baryo Masagana, ang ating baryo. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip pa ako ng paraan. Paolo. Ang ating baryo maging ang klima o ang halumigmig ng lupa ay angkop na angkop para sa pagtatanim ng mamahaling halamang gamot. Ang tradisyonal na medisina sa ating bansa ay hindi umuunlad dahil ang mga dekalidad na halamang gamot at reseta ay binibili ng ibang bansa. Kaya naman laganap sa ating bansa ang mga pekeng gamot. Ang ibig mong sabihin ay dapat pangunahan tayo ni Mayor Fernandez sa pagtatanim ng halamang gamot para ang buong baryo ay umunlad na rin. Tama ba? Naalala mo ba si Chen Kwikwi na kasabayan nating lumaki? Nabalitaan ko noong nakaraan na ipinagbili siya ng kanyang ama sa isang matandang lalaki. Nang manganak siya, nagkaroon siya ng mahirap na panganganak. Ang buong pamilya ay walang kaalaman na dalhin siya sa doktor. Naniniwala sila sa mga haka-hakang lunas. Namatay silang 2. Sa tingin ko, maraming masamang kaugalian sa ating baryo dahil sa kahirapan ng lahat. Ang pag-aasawa ay naging negosyo na. Kung ang baryo ay uunlad at ang edukasyon ay mapapabuti, sa di inaasahang paraan, ilang buhay ang maililigtas nito? Sa nakaraang buhay, kung hindi dahil kay Paolo, hindi rin ako makakaalis sa bundok na ito. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, kailangan kong gumawa ng paraan para sa mga batang babae sa baryong ito. Bea, ano man ang gawin mo, maniniwala at susuportahan kita. Sasamahan kita. Kapag umunlad na, Ang buhay sa baryo. At nakapag-ipon na tayo ng sapat na pera, dadalhin kita sa lungsod ng Mayumi para sa operasyon. Bea, ayokong ikaw ay mahadlangan dahil sa akin. Naiintindihan mo ba? Paulo, ako, Ate, dumalaw kami ni nanay at tatay. bitawan mo ako. Jose, ako ang iyong ate. Tinaya mo ako at ipinagbili dito. Tao ka pa ba? Babae ka lang. Ano pa ang pag-aaralan mo? Kung wala ka nang maipiga kay Paulo, Ibebenta na lang kita. Sa iba. Ipinagbili na lang kita sa iba. huwag. Parang. Oo nga. Halika. Hindi. Jose, huwag kang umalis. Jose, Ate, kailangan namin ng bagong basket. Ito. Dadalhin namin ito mamaya. B, kakasal nyo lang. Magkano ang nakuha mong regalo sa kasal? Hindi ba sinabi mo na kapag nakuha mo na ang regalo, ibibigay mo kay nanay? Para ipambili ng asawa? Para sa kapatid mo? Tama ba? Mag-aasawa na ang kapatid na lalaki. hehe. Si Jose, noong nakaraang buhay, siya at si Daniel ang nagtaksil sa akin
at ipinagbili ako sa isang matandang binata. Ang ibig niyong sabihin, kung lalaki ang anak, ituturing niyong anak. Pero kung babae naman, ituturing lang na kasangkapan, tama ba? Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba yan? Nangako si Bea noon. Ibibigay sa amin ang pera mula sa mga regalo, di ba? Tama ba, Bea? Asawa ka niya. Ikaw ang may pasya sa perang yan. Hoy, Bea, alam ni nanay na ikaw ang pinakamaawain sa kapatid mo. Pera ang gusto ninyo, di ba? Oo. Bea Reyes, ano ba ang problema mo? Bakit kutsilyo ang hawak mo, hindi pera? Bea Reyes, ano ba ang balak mo? Ang anak ninyo, kayo na ang bahala sa kanya mula ngayon. Nag-asawa na ako at nakuha na ninyo ang dowry. Kung muling manloloob kayo sa bahay ko, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Bea Reyes, ano ba ang problema mo? Pinag-aral ka namin ni tatay. Ano ba ang masama kung magbigay ka ng pera sa pamilya? Ikaw? Baliw ka ba? Ikaw? Maglakas loob kang galawin ang anak ko. Dalhin ninyo ang inyong Yaozu at umalis kayo sa bahay ko. Bea Reyes, naghihimagsik ka na. Ngayong araw na ito, titingnan mo kung paano ko babaliin ang mga binti mo. Asawa ko si Bea. Walang sino mang pwedeng saktan siya. Pati ikaw. Sa tingin ninyo, dahil may kapansanan ako, madali akong apihin, tama ba? Subukan ninyo. Basta't may isa akong daliri na gumagalaw pa. Madali kong mapapatay si Jose ninyo. At madali lang yon. Si Paulo ang hari ng digmaan ng hukbo. Sino ang hindi takot sa kanya? Kung hindi dahil sa nasira ang mga binti niya, hindi siya babalik sa baryo. Umalis ka. Hintayin mo! May kapansanan ka! Anong nangyayari kay Bea ngayon? Noong hindi pa siya ikinasal dito, gusto niyang kunin lahat mula sa pamilya ni Paulo at ibigay sa atin. Ngayong ikinasal na siya dito, bakit parang kalaban pa rin tayo? Nangako si Bea noon na ibibigay sa atin ang pera para sa handaan. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Baka naman dahil malapit nang makuha ni Paulo ang kanyang benepisyo, malapit nang makuha. Ang benepisyo ni Paulo ay malaking halaga. Sinasadya lang pala ni Bea na magpakitang tao sa harap ni Paulo para mawala ang kanyang pag-iingat at makuha ang kanyang benepisyo para sa atin. Kapag nakuha na ni Paulo ang kanyang benepisyo, ipaayos natin ang bahay natin, oo, at makapag-asawa si Jose. Tara na. Parang iba na talaga siya ngayon kaysa dati. Paulo, pasensya na. Noon, masyado akong sakim. Puro pera lang ang hinihingi ko sa'yo para sa pamilya ko. Mahal ko. Ang akin ay sayo rin naman. Bukod pa riyan. Nang ikaw ay pumayag na pakasalan ako, alam kong napilitan ka. Lampas na sa kalahati ang 3 araw. Ang pera na ipon mo na ba? Nandyan na naman ang mga maniningil. B. May kapansanan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo maipon ang 200 piso, ibibigay mo sa akin ang bahay, pati ang iyong asawa bilang bayad sa utang. Hintayin mo ako, Bea. Huwag kang mag-alala. Makakalikom ako ng pera. Hoy, ikaw. Bukas, titipunin natin ang pera. Kung kulang pa, ako na ang bahala sa iba. At isa pa, huwag ka nang umakyat sa bundok bukas. Hindi kita masasamahan. Delikado kasi. Ayos lang. Nung bata pa ako, lagi akong sinasama ni Lolo sa bundok para mamitas ng halamang gamot. Marami na akong karanasan.
Paulo, ang babaeng pinakasalan mo, hindi talaga mukhang tapat na tao. Wala ka bang pag-aalala at pagtatanong? Yung benepisyo mo, kailan ba darating? Mabuti si Bea. Asawa siya ng anak mo. Sa harap ko, huwag mo siyang sasabihan ng masama. Ikaw talaga. Paulo, may nangyari. May nangyari kay Bea. Anong nangyari? Si Bea mo, walang pakundangan sa buhay. Pumunta sa matarik na bundok para maghukay ng ginseng. Nagkamali siya, nahulog siya sa bangin. Buti na lang may puno na isalba siya. Nasa health center. Dali, puntahan mo siya. Aalis na ang mamimili ng halamang gamot. Kailangan kong ibenta ang ginseng ngayon. Hoy, umupo ka. Pera lang ba ang iniisip mo? Hindi ang buhay mo? Nahulog ka mula sa napakataas na lugar. Talagang, Nagtatrabaho ako ng husto para mapagamot ang paa ni Paulo. Paggamot sa paa. dati sinabi mo sa akin na nasusuklam ka kay Paulo. Akala ko kahit na ikasal ka sa kanya, maghahanap ka pa rin ng paraan para tumakas. Noon, oo, nasusuklam ako sa kanya. Sumama ako sa kanya para lang sa pera, para may pambayad sa tuition, at pamasahe ko papuntang lungsod ng Mayumi. Paulo, Pero ngayon, kay Paulo, gusto ko lang siyang makasama ng maayos. Kailangan kong pagalingin ang kanyang binti. Kahit mag-aral ako sa lungsod ng Mayumi, isasama ko siya. Mukhang tunay na nagkagusto ka kay Paulo. Oo, gusto ko. Ang gwapo ng asawa ko. May lalaki pa bang mas gwapo sa kanya sa buong baryo? Bago nabali ang binti ni Paulo, talagang wala kang masasabi. Pero ngayon, may kapansanan na siya. Ay, nagkasama na ba kayo sa kwarto? Malakas pa ba siya sa kama? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mabuhay na parang balo. Ang relasyon sa kama, kung hindi magkasundo, madaling magkaproblema ang pagsasama. Hindi naman nasaktan ang asawa ko sa mahalagang parte. Malakas siya sa kama. Kahit na nasugatan ang kanyang binti ngayon, ako, buong gabi akong hindi bumaba sa kama. Paulo, ang galing mo! sinabi ni Bea na gusto niya ako ngayon. Paulo, makinig ka sa paliwanag ko. Malakas ang swerte ni Bea. Nakaligtas siya sa malaking kapahamakan. Magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. Sige, hindi ko na kayo istorbohin. Kanina nakipag-usap ako sa maliit na nurse. Narinig mo lahat? Medyo narinig ko. Ang tagal na nating magkasama. Wala pa tayong ginagawa. Baka pagtawanan ako ng mga tao na parang balo. Nakapag-isip ka na ba? Ikaw ang asawa ko? Ano ang dapat kong pag-isipan? Ay, hindi ba ako pwedeng makinabang? Pag-uwi na lang natin pag-usapan, pag-uwi na lang. Pag-uwi, ipapakita ko. Tingnan mo. Mga halamang gamot mula sa rehiyon ng silangan natin, may 3,291 na uri, mahigit 30% ng kabuuan sa bansa. Lahat ito ay mga magagandang bagay, pangunahing sangkap ng halamang gamot. Mataas ang presyo ng kumpanya ng gamot. Ipangako mo sa akin. Huwag ka nang umakyat sa bundok. Ay, bukas na ang huling araw. Pahintulutan mo akong umakyat ha? Kung hindi, hindi tayo makakabuo ng sapat na pera. Tiyak na si tita ay hindi titigil. Lalo na, sa harap ng buong baryo, ako ay nangako na. Kahit na tumulong ang punong kapitan, walang mangyayari. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Hindi na ako aakyat sa bundok. Ang natitirang problema, ako na ang bahala. Paano mo malulutas yan? Mga basket na yari sa damo ay mabebenta lamang ng ilang sentimo. Malayo pa. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ay sige na, hindi na ako aakyat. Ha?
Tingnan mo ang iyong mga kamay. Nakabara ang mantika sa utak ko sa nakaraang buhay. Bakit mo ako tinitingnan? Maganda ka, Maganda ka. maganda ka, maganda ka. Oy, narinig kong ang asawa mo ay umakyat sa bundok. Muntik nang mamatay sa pagkahulog. Ate, kung ang pagbisita mo ngayon ay para mag-alala, natanggap na namin. Umuwi ka na. Ipinaaalala ko lang sa inyo, bukas na ang huling araw. Kung hindi pa rin siya makakabayad ngayong gabi, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Hindi pa tapos. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Mas mabuti na lumayo ka sa akin. Natatakot talaga akong masaktan ka. Ayoko. Gasgas lang ito. Wala namang nabaling buto. Sabi mo, pag gumaling na ako, papayagan mo akong makipagbiruan sa'yo, ni hindi nga ako makayakap sa'yo. Hindi ko maintindihan. Ikaw, isang babae, paano ka naging walang hiya? Lalaki kita. Anong hiya-hiya? Sige, matulog na tayo ng maaga. Pag gumaling na ang sugat mo, ang pinakamasama na mangyari, Ano yon? iyon ay magkasama tayo sa kwarto. Bukas na, huling araw na ng palugit. Yung pangalawang kapatid, parang walang problema. Baka nakahanap na ng pera? Bumaba ka ng boses. Kakatulog lang ng bata. Baka magising. Kung nakahanap na sila ng pera, hindi yon magandang balita. Anong magandang balita? Hindi mo ba narinig si tita? Gusto nilang maghiwalay ng tirahan. Kung maghihiwalay sila at lilipat, magpapatayo ng bahay, magpapaganda, bibili ng gamit, hindi ba kailangan ng pera? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kilalang kilala ang pamilya ni tita sa pagiging makulit. Kung hindi mababayaran ang utang, ang bahay natin, walang mananatiling tahimik. Kailangang bayaran ang utang. Pero, hindi dapat galing kay tita ang pambayad. Tayo ang magbabayad. Saan tayo kukuha ng pera? Yung 200 piso ni nanay, kalahati, sinuportahan mo ang pamilya ng babae. Yung kalahati, itinatabi para sa pag-aaral ni Luis. Saan tayo kukuha ng pera? Yung pangalawang kapatid, may pera. Noong nasa hukbo pa si Tito Paulo, may susi tayo sa kwarto niya. Huwag mong kalimutan, dalhin mo si Paulo sa labas. Si Paulo. Luis, mamaya, pumunta ka sa kwarto ni Tito Paulo. Tingnan mo sa loob ng aparador kung may pera. Bakit ko titingnan kung may pera si Tito Paulo? Ano bang sinasabi mo, anak? Gawin mo lang ang sinabi ni nanay. Tingnan mo kung sa aparador ay may pera. Kunin mo ang pera. Pag nanakaw yan, di ba? Sabi ni Tito Paulo, kapag kumuha ka ng gamit ng iba ng walang pahintulot, pag nanakaw yan. Ikaw talaga. Ano bang alam mo? Pera ng pamilya natin to. Kunin mo ang pera. Kukunin ni nanay ang pera para kay Tito Paulo para mabayaran niya, di ba? Sige na nga. Luis, kain na. Abangan. Paulo, bakit ka naparito? Pwede ka bang tumulong? Ipapadala mo rin itong sulat na ito. Ito ay para sa taong iniligtas mo. Kailangang maipadala ang sulat na ito. Sa taong ito na nagngangalang Miguel Tan. Noong kakabalik mo pa lang, ilang beses kitang pinakiusapan pero ayaw mong tanggapin ang tulong niya.
Sa wakas, nagbago na rin ang isip mo, hindi ko rin maaaring hayaan si Bea na araw-araw pumunta sa kabundukan. Masyadong mapanganib. Ang pamilya ng aking ate ay kilalang mga gulo-gulo sa baryo. Ngayong gabi ang huling araw, tiyak na magkakagulo sila sa bahay namin. Ang pamilya ni Marco de la Cruz ay kanser ng baryo. Noong nakaraang araw, si Marco de la Cruz ay sumama sa mga binata para magsugal. Sa tingin ko, ang pera ng pamilya nila ay mauubos din dahil kay Marco de la Cruz. Ang laki ng ingay. Tita, mukhang totoo nga nagigibain ninyo ang bahay ngayon. Paolo Garcia, nagkukunwari kang hindi alam. Malapit nang matapos ang 3 araw. Kung wala kayong pera, ang buong pamilya ninyo ngayong gabi ay aalis dito. Nasaan ang asawa mo? Siya ang gumawa ng gulo, pero siya ang nagtago. Umakyat na naman sa bundok si Bea. Hoy, pigilan mo siya. Abangan ang susunod na kaban. Oy, oy, oy. Marco, may 2 oras pa. Hindi pa naman oras. Sige, bibigyan pa kita ng 2 oras. Pero ikaw, hindi ka pwedeng lumabas. Aray, malapit nang dumilim. Hindi pa rin umuuwi si Bea. Ha, tiyak na tumakas na yan. Ang pamilya natin, malilintikan dahil sa kanya. Nakatingin sa atin ang lahat ha. Pagkalipas ng 2 oras, kung ang asawa ng pangalawa ninyong anak ay hindi makapaglabas ng 200 piso, sa akin na ang lumang bahay na ito. Tingnan ninyo, ang yabang ng asawa ng pangalawa, sobra-sobra ang kayabangan. Ginulo niya ang buong pamilya ni Paulo. Nagkagulo-gulo talaga. Malapit nang matapos ang oras. Bakit siya pa ang nagtago? Narinig ko, ang asawa ng pangalawa, hindi naman tahimik yan. Parang samantala sa gulo, gusto niyang makipagkalaguyo. Tito, tita, mag-ingat naman kayo sa pagsasalita. Sa tingin ko, nabihag ka lang ng malandi. Nasaan siya? Aray, tama na, tama na. Sa tingin ko, hindi na talaga babalik si Bea Reyes. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras dito. Mga kapatid, pasok. Itapon ninyo ang mga gamit. Sinong mga has gumalaw ng gamit namin? Abangan ang susunod. Umakyat ka na naman sa bundok? Nasugatan ka ba? Wala, mga simpleng sugat lang ito. Tingnan mo, napakaswerte ko ngayon. Nakapitas ako ng maraming halamang gamot. Mabebenta ito ng malaki. Aray, 200 piso. Ang galing. Tapos na ba kayong maglambingan? Nasaan ang pera? Anong nagmamadali? Nagmamadali ka bang bumili ng kabaong at ilibing? Ikaw? Hintayin mo. Naku. Paano kung talagang may 200 pisong ilalabas siya? Anong gagawin natin? Ang bahay na ito. Oo nga, nanay. Kung talagang may 200 piso siya, paano na kaya? Bea, gusto mo pa akong paalisin sa bahay? Tingnan natin kung paano mo ito aayusin ngayon. Ang tagal na niyang pumasok. Bakit hindi pa siya lumalabas? Buti na lang at handa ako. Ate, pumasok ka ba sa kwarto ko? Kinalaw mo ang pera ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw mismo, wala kang mailabas na pera. Ano, ngayon, natuto ka ng magbintang, ha? Mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling bahay. Anong nangyari? Nawala ang pera. Walang ibang pumasok sa bahay na ito. Magnanakaw sa sariling pamilya ang kumuha. Ang galing mo namang umarte. Sige, wala kang mailabas na pera. Ngayon, pati ang bahay na to at ikaw. Tumahimik ka. Ikaw, may kapansanan. Humarap ka pa sa kin. Naririnig ninyong lahat to. Wala siyang mailabas na pera. Ate, isuko mo na ang pera. Tatay, tingnan mo ang pangalawa mong anak. Nakapag-asawa na, nawalan pa ng bait. Ano man ang sabihin ng asawa niya, paniniwalaan niya. Nanay, nasa bahay ka naman buong araw. Ikaw ang pinaka nakakaalam. Ate Bea, mapag-away. Sa tingin ko, wala lang talagang pera, kaya naghahanap ng away. Kuya, magkapatid tayo sa dugo. Kung alam mo man ang tungkol dito, Paolo, talagang hindi namin kinuha ang pera mo, ako at ang iyong ate. Paano mo nagawang dahil sa babaeng to,
Ayaw mo nang maging kapatid ang kuya mo. Ay naku, nakapag-asawa ka ng malandi, malas sa pamilya. Tatay, tumingin ka mula sa langit. Ang asawa lang ang nasa isip ng pangalawang anak natin. Gusto na niyang putulin ang ugnayan sa kanyang kuya. Hindi pa tapos. Ay, hindi na talaga kaya ang buhay na ito. Aray, Ay nako, tita, tama na, tama na. Nagdadalamhati ka ba? Umalis ka at umiyak sa labas. Ang bahay na ito ay sa amin na ngayon. Halika, itapon natin ang mga kalat nila. Bilisan mo. Makinig kayo sa nanay ko. Sino ang may lakas ng loob? Tanghaling tapat, ang ingay-ingay ninyo. Ano ba ang problema? Aray, sakto ang dating ninyo. May utang sa amin ang pamilya ni Paulo. Napagkasunduan na kung hindi mababayaran ng utang, ang lumang bahay na ito ang kapalit. Pero dahil marami sila, inaapi nila kami. Kapitan, kalokohan. Pero hindi naman dapat kayo nagdala ng ganito karaming tao. Umuwi na kayo. Kalbo, huwag kang makialam. Ikaw, ang mga taong kaawa-awa ay may karapat-dapat na kaparusahan. Hoy, Ang pera, babayaran namin, may pera na kami. Tita, ang 200 pisong ito, babayaran ko. Dahil ang asawa ng pangalawa ay nagsabing maghihiwalay na sila, babayaran namin ang utang. At ang bahay ay mapapasa amin para silang dalawa ay makapagbukod na. Ninakaw mo ang perang ito. oy, ate. Saan mo talaga nakuha ang perang ito? Hiniram ko ito sa pamilya ko. Basta babayaran ko ang utang. Hindi ba sapat iyon? Mabuti na lang, nandito ang kapitan. Maging saksi ka. ate. Ang pamilya mo ay napakahirap, kailangan mo pang tumulong sa kanila. Paano nakapaglabas ng 200 piso? Huwag kang makialam. Basta babayaran ko ang utang, hindi ba? Ate, walang magagawa ang perang ito sa iyo. Nakikita ng lahat. Isinulat ko ang pangalan ko at ni Paulo sa bawat isang papel na pera. Buti na lang at handa ako. Tita, halika. 200 piso, kunin mo na at umalis ka na. Ate, kung ito'y ninakaw mo, hindi na ito ang usapan. Talagang nakasulat ang mga pangalan ni na Paulo at Bea. Ano naman? Ang perang nakasulat ang pangalan ay nagastos na, ibang tao na ang may-ari. At saka dito, may hindi nakapangalan, 30 ilang piso. Luis, halika rito. Wag, Luis, tinuruan ka ng iyong tito Paulo, maging tapat dapat. Sabihin mo sa tito mo, pumasok ba talaga ang nanay mo sa kwarto ko at kumuha ng 200 piso? Luis Garcia, huwag kang magsinungaling. Tito Paulo, binigyan ako ng susi ng nanay ko para kunin ang pera. Ito ang pera ni Tito Paulo. Masama ka na nga. Sinasama mo pa ang bata? Sasampaling kita sa pagsisinungaling. Tama na. Ate, gusto mo bang i-report kita sa presinto? Hoy, Paulo, pamilya pa rin tayo. Alam mo ba ang tungkol dito? Talagang hindi ko alam, kuya. Sisiguraduhin kong papagalitan ang iyong ate. Hindi dapat ginagawa ang ganitong bagay. Paulo, tingnan mo. Nakatingin sa atin ang lahat. Ibigay mo muna ang pera sa iyong tita. Pag-usapan natin ito sa loob ng pamilya. Paulo, Tita, napagkasunduan natin dati. Maghihiwalay ang dalawang pamilya, hindi na mag-uusap. Ay naku. Sa ganito kaikling panahon, nakapag-ipon ka na ng 200 piso? Ang perang ito, hindi malinis, di ba? Paulo, hindi kaya itong pera galing sa pakikiapid ng asawa mo? Hindi namin tatanggapin ang maruming perang ito. Ang bahay na ito, talagang kukunin namin. Oo nga. Sa ganitong maikling panahon, paano ka nakakuha ng 200 piso? Alam ko na. Nagbenta ka siguro sa labas, di ba? Ikaw, Kaya pala araw-araw kang tumatakbo sa bayan. Tama. Nakita ko rin ang asawa ni Paulo. Pagdilim na, nagiging palihim na. Mag-isa lang palaging lumalabas. Ayos tita. Mukhang sinasadya mo talagang paghirapan ako. Sinadya ko.
Ano ngayon, kung sinadya kitang paghirapan? Pilay na ang paa ni Paulo. Wala nang malaking kinabukasan. Okay lang na apihin. Barangay, ang tagal ninyong naghintay. Tara na tayo. Paulo, narito na ako. Tita, magkakapamilya tayo. Huwag kang masyadong magmalabis. Baka masira ang samahan. Naipon na ng iba ang pera para sa'yo. Huwag ka nang magpanggap dito. Utang ina mo, kalbo. Ayaw mo talagang tumigil, no? Sabi ni nanay. Kailangan namin ang lumang bahay. Ngayon na, ang lumang bahay ang kailangan. Mga kapatid, humanda. Pumasok kayo at itapon ang mga gamit. Tumigil kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob? Paulo, sa wakas, may balita na ako sa iyo. Mula nang magkaroon ka ng aksidente at umuwi, ilang beses nakitang kinontak. Bakit hindi ka sumasagot? Ang layo ng pinagmulan mo, nahirapan ka pa. Ano bang sinasabi mo? Ang buhay ko ay galing sa iyo. Kahit paakyatin mo ako rito, kahit ibigay ko pa ang binti kong ito, Hindi ba't ito ang ating magiging hepe sa hinaharap? Siya pala, ang taong iniligtas ni Paulo Garcia. Abangan ang susunod. Talagang wala ng hustisya. at kayo pa, sa baryo, nang aapi gamit ang kapangyarihan. Akala nyo ba walang batas? Nanay, kunin ang pera. Umalis na tayo. Sige na, sige na. Umuwi na kayong lahat. Salamat ha. Oy, oy, oy. Umupo ka. Ayos lang. Matagal bago ako nakauwi. Magkwentuhan tayo ngayon. Ikaw siguro si Ate Bea? Oo, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang asawa ko, si Bea Reyes. Nasugatan ang binti ko, at siya ang palaging walang sawang nag-aalaga sa akin. Kumusta po, Ate Bea? Ako si Miguel Tan. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ko. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Huwag. Ayos lang. Ikaw ang mataas na pinuno. Hindi ako makapangahas. Bumalik ako ngayon dahil may magandang balita. Naaprubahan na ang benepisyo mula sa taas. Malapit na sigurong maibibigay. Kasamang Miguel, may hihilingin sana akong tulong sa iyo. Ate Bea, sabihin mo lang. May pag-asa pa ang binti ni Paulo. Nitong mga nakaraang araw, pinapagaling ko ito gamit ang mga halamang gamot at akupunktura para lumakas ito. Kung magpapa-opera siya, makakatayo ulit siya. Gusto ko sanang tulungan mo kaming makahanap ng magandang ospital. Ate, hindi mo alam. Noong naaksidente si Paulo, nilibot ko ang lahat ng malalaking ospital. Kahit na ang pinakasikat na siruhano sa lungsod ng Mayumi, ayaw pang mag-guarantee. Bea? Wala nang pag-asa ang binti ko. Tinanong na ni Miguel Tan yan para sa akin. Kaya ko itong gamutin. Ako mismo ang mag-ooperasyon sa'yo. Isa akong siruhano sa buong buhay ko at nag-ambag ako ng maraming bagong lakas para sa pag-unlad ng pangangalagang pangkalusugan ng bansa. Ngayon, binigyan ako ng pagkakataon ng langit na muling mabuhay para mabigyang lunas ang mga panghihinayang ko. Ate, doktor ka. Natanggap na ako sa med school at saka lolo ko ang manggagamot sa baryo. Lumaki ako sa paligid nito. Kumpiyansa ako. Ate, ang tradisyonal na medisina at operasyon, magkaibang konsepto yan at hindi ka pa nagsisimula ng pag-aaral. Kahit mag-aral ka ng kalahating taon at mag-clinical ka agad, ito. Maniwala kayo sa akin. Hindi na pwedeng patagalin pa ang binti niya. Kung malampasan ang pinakamagandang panahon para sa operasyon, talagang hindi na siya makakatayo. Ate, hindi ito biro. Ay, itong binti ko, kahit lumala pa, hindi na masyadong lalala. Gusto ko. Para makapag-practice ang asawa ko. Naniniwala ako sa'yo. Ayos, Paulo. Hindi ko nakita noong nasa hukbo pa tayo na ganito ka palang asawa. Naalala mo pa ba yung nangyari dati sa cultural troupe nung hinabol ka ni Sarah? Hoy, pwede bang huwag mo nang banggitin yon? Sinasadya mo yan, di ba? Ate Bea, nagbibiro lang ako. Hindi mo alam, para sa'yo, si Paulo ay naging tapat na tapat. Kapag may babaeng lumapit sa kanya ng 1 metro, Sabi mo nga, tatakbo na agad siya. Kuya Paulo, ang sikat mo pala noon. Bea, huwag kang magulo, sinasadya niya yan. Ate Bea, malapit na ang pasukan mo, di ba? Sumama rin si Paulo sa lungsod ng Mayumi. Sakto, papunta rin ako doon. Ako rin ay pupunta sa lungsod ng Mayumi.
Salamat sa tulong mo. Sa nakaraang buhay, naputol ang dalawang paa ni Paulo. Isang taong mapagmataas, biglang nahulog sa kailaliman ng kadiliman, mas gugustuhin pa niyang magkulong sa maliit na baryong ito kaysa makipagkita kaninuman. Ngayon, handang-handa siyang sumama sa akin. Papuntang lungsod ng Mayumi. Paulo, mula ngayon, sundin mo ang sinasabi ko. Gawin mo ang pagsasanay sa rehabilitasyon para mapabilis ang daloy ng dugo sa iyong mga binti, para mas tumaas ang tsansa ng tagumpay ng operasyon. Paulo, tingnan mo. Huwag na tayong mag-away-away sa pamilya. Naibalik na ang pera ng iyong tita. Kasama na rin ang 30 piso ng iyong ate. Nakatulong naman ang pamilya ng iyong kuya. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng iba. Huwag na nating paghatian ang bahay na ito. Tito Paolo, huwag mo kaming paalisin. Kailangang paghatian ang bahay na ito. Abangan ang susunod na kabana. Kailangang hatiin ang bahay na ito. Ay naku. Tatay, tingnan mo kami mula sa langit. Ang walang utang na loob na ito. Pagkatapos mag-asawa, nag-away na at gusto nang humiwalay sa kanyang kuya. Ito, hindi na mapapagtiisan ang buhay na ito. Tito, Huwag mo kaming paalisin, okay lang ba? Luis, si Tito Paulo at Tita ay hindi kayo pinaalis. Kapag lumaki na ang magkakapatid, kailangan ng maghiwalay at mamuhay ng magkakahiwalay. Ang mga magulang mo ay tumanggap ng pera, ibig sabihin ay pinili nilang umalis sa lumang bahay para magtayo ng bagong bahay. Ayaw bang magkaroon si Luis ng bagong bahay? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong kwarto? Tatay, gusto kong tumira sa bagong bahay. Paulo, magkapatid naman tayo sa dugo? Bakit kailangang maging estranghero? Tingnan mo, gusto mo bang patayin si nanay? ang walang konsensyang ito, nakalimot na sa ina ng mag-asawa. Magkahiwalay lang naman tayong mamuhay. Hindi naman putulin ang ugnayan sa pamilya at hindi naman namin sinabing hindi ka namin aalagaan sa pagtanda. Nanay, sobra na ang drama mo. Kahit na ngayon ay magreklamo ka sa kapitan, kailangan pa ring hatiin ang bahay na ito. Paulo Garcia, sa tingin ko, ikaw ay nabihag ng malandi na ito. Ako ang iyong ina, nagdala at nag-alaga sa iyo. Bakit ang tigas ng puso mo? Baldado ka nga, pero hindi naman nawala ang puso mo. Nanay, huwag kang masyadong magsalita ng masama. Nanay, paano mo nasabi iyon? Abangan ang susunod. Nanay, tanong ko lang. Kung hindi nahalata kahapon na nagnakaw ng pera si ate, sa tingin mo ba, magiging mabait ba siya sa amin ni Bea? Nag-asawa na si kuya, nag-asawa na rin ako. Kapag lumaki na ang puno, naghihiwalay ang mga sanga. Magkanya-kanya na tayong mamuhay. Mas mabuti iyon para sa lahat. Ito ay 50 piso. Kasama rito ang mahigit 30 piso na ibinayad ni ate. Ang natitira, pambili ng kung ano-ano ni Luis. Kung talagang gusto ninyong maghiwalay, ganito na lang, maghiwalay na tayo. Pero sasabihin ko muna ang masasakit na katotohanan. Bukod sa lupa nitong lumang bahay na mapupunta sa inyo, ang lahat ng natitira, sa amin lahat. Pwede. Ako naman ang magsasabi ng totoo. Bago kayo ikasal, ang binti mo ay hindi naman may kapansanan. Ang benepisyo, nakuha mo iyon pagkatapos ng kasal. Kailangan ilabas iyon. Walang sino man ang dapat manghimasok sa benepisyo ni Paulo para iyon sa pagpapagamot ng kanyang binti. Ang galing mong magsalita. Alam naman ng lahat na wala ng lunas ang binti niya. Bago kayo ikasal, ayaw na ayaw mo sa kanya dahil pilay siya. Ngayon, bigla kang nag-aalala sa binti niya. Alam ng lahat na gusto mong kunin ang kanyang benepisyo para sa pamilya mo. Paulo, ang asawa mo, hindi ito tahimik na babae. Lagi siyang gustong lumabas. Maari ba siyang magpakasal ng buong puso sa isang may kapansanan, tulad mo? Nanay, paulit-ulit mong sinasabi na may kapansanan siya. Sino ba talaga? Sinabi ko na, magagamot ang binti niya. Mula ngayon, kung may magsabi pa tungkol sa binti niya, hindi ko palalampasin. Paulo, ako ang iyong nanay.
Dapat ako ang masusunod sa bahay na ito. Ang benepisyong ito dapat ilabas at ako ang bahala kung hindi kami aalis. Tama. Kung ibibigay mo ang benepisyo sa malanding babaeng ito, talagang hindi na kami aalis. Tama na. Manahimik ka na. Kaming magkapatid ay napunta sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Anong klaseng masamang ideya ba yon magnakaw ng pera? Pinauwi mo ang pinuno na inanyayahan ni Ate Bea dahil sa pagiging bastos mo. Kasalanan ko na naman ba ngayon? Ako na naman ba ang sinisisi? Kung may kakayahan ka, magpamaltratuhin ka rin para kumita ng pera. Para sa amin ni nanay. Ikaw? Hinahampas mo ako. Ay naku, hindi na ako makakapagtiis pa. Simula ng pakasalan mo ang salot na ito. Hindi na nagkaroon ng kapayapaan ang bahay na ito. Ay naku, Sa pamilyang mahirap kadalasan ay hindi nagkakasundo. Ang salapi ang nagdidikta ng kalidad ng buhay. Karamihan sa mga residente sa aming baryo ay mahihirap. Mabasag man ang isang plato o mahulog ang isang butil ng kanin, mag-aaway na. May kinikilingan ang matatanda sa pamilya, hindi malinaw sa mga mahahalagang bagay, paulit-ulit naman sa maliliit na bagay. Ang kahirapan ang nagpapalala sa lahat ng alitan. Ikaw na walang silbi. Simula ng pakasalan kita, wala akong naranasang magandang araw. Anong sabi mo, hindi tayo hihiwalay dahil sa iyong kapatid na may kapansanan. Ngayon, tingnan mo. Naisabak tayo sa labas. Dadalhin ko na ang mga anak pauwi sa amin, alis na tayo. hoy, huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Paulo, huwag kang mag-alala. Gagalingin ko talaga ang iyong paa. Ngayon kasi, namuling naanyayahan ang pinuno para bisitahin ang baryo liwanag natin. Salamat kay Bea. Bea, ikaw ang talagang biyaya ng buong baryo natin. Sobra naman po, Kapitan. Salamat din po sa asawa ko, si Paulo. Kung wala ang kanyang mga nagawa para sa bayan, hindi muling magbibigay ang pinuno ng pagkakataong ito sa amin. Paulo, napakaswerte mo sa napangasawa mo. Sakto namang dumating ang iyong benepisyo. At ang asawa mo'y paulit-ulit na dumalaw. Sa baryo masagana para hanapin ako. Nagbigay pa siya ng maraming konstruktibong, mungkahi at gabay. Hinangaan ko ang kanyang kakayahan, kaya't napagpasyahan kong bisitahin kayo. Nagpasiya ang pinuno na suportahan ang baryo natin sa pagtatanim ng halamang gamot. Ang baryo natin ay uunlad na rin. Hahaha. Mabuti. Paulo. May problema sa bahay ni Paulo. Dali, umuwi ka at tingnan mo. Gusto nang makipagdiborsyo ng kuya mo sa kanyang asawa. Nag-aaway na silang dalawa. B, sumama ka kay Paulo. At tingnan nyo, kami na ang bahala sa pinuno. Si? Dumating na ang benepisyo. Malamang, hindi na makapaghintay ang mga gagong to. Narinig niyo ba kanina? Dumating na ang benepisyo ni Paulo Garcia. 30,000 piso yan. 30,000 piso. Hindi pwede. Kailangan kong papayagin si Ate Bea na ibigay sa akin ang pera. Hindi ba't palaging gusto ni Ate Bea na ipahatid natin siya sa lungsod ng Mayumi? Sabihin mo sa kanyang samantalahin na nakawin ng pera ni Paulo. Huwag kang mag-alala. Ako ang paborito ng ate ko. Tiyak na kukunin niya ang pera nang walang kahirap-hirap. Magdiborsyo na tayo. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng maging ganito kabagsik. Paano ako mabubuhay kung tayo ay maghihiwalay? Kailangan kong makipaghiwalay sa iyo ngayon. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Para sa kapakanan ng bata, hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa kanya. Luis, huwag kang umiyak. Pumunta ka muna sa kwarto ni Tito Paulo. Makinig ka. Kuya, ate, ano ang nangyayari sa inyo?
Bakit kayo nag-aaway sa harap ng bata? Binigay ni ate kahapon ang lahat ng pera sa bahay sa kanyang kapatid. Ngayon, tingnan mo. Nawala na ang pambayad para sa bahay natin. Nawala na rin ang pang-aral ni Luis. Dahil kahapon, nang umuwi ako sa amin. Sinabi ng nanay ko na walang pambili ng bahay ang kapatid ko para mag-asawa. Naawa ako sa kanya. Naawa ka. Nang naaawa ka, naisip mo ba ang pamilyang ito? Naisip mo ba si Luis? Sa kasalukuyang sitwasyon, bakit hindi muna natin hayaan si kuya at ate na tumira dito sa bahay? Kapag may pera na tayo at natayo na ang bahay, saka sila lumipat. Kuya, ate, mali talaga ang ginawa mo, pero hindi naman dapat umabot sa diborsyo. Sa tingin ko, pwede muna kayong tumira dito sa amin. Kapag nakapag-ipon na kami at nakapagtayo ng bahay, saka tayo maghihiwalay. Tingnan mo ang sarili mo, palagi mo namang sinisiraan si Bea. Sa ganitong mahalagang pagkakataon, si Bea pa rin ang pumayag na tumira tayo dito. Oh, Sia, may balita ako sa inyo. Pinagtibay ng pinuno ang inspeksyon sa baryo. Liwanag natin. At nagpasya silang suportahan tayo sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Patungkol din sa sining ng paghahabi. Para matuto rin ang mga kalapit na baryo. Si kuya ay isang bihasang manggagawa. Abala na siya ngayon. May bayad ba? Perang-pera lang ang alam mo. Nasa isip mo lang ba ang pera? Kung mayaman lang tayo, hindi ako mag-aalala kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Meron. Si kuya ay isang bihasang manggagawa. Magaling siya sa sining ng paghahabi ng yantok. Syempre, magbabayad ng tuition ng mga darating para matuto. Ay naku, ang ganda naman. Ang ganda naku, Paulo. Bigla mong nahanapan ng napakagandang trabaho ang iyong kuya. Lahat ito ay dahil kay Bea. Bakit hindi mo pa siya hinihingan ng tawad? Kung hindi niya tayo tinanggap dito. Malamang naghihirap na tayo ngayon. Ate, may mga ginawa ako sa iyo noon na hindi tama. Huwag mo sanang isipin ng masama. Magkakapamilya tayo. Tutulungan natin ang isa't isa kung kaya, pero hindi ibig sabihin dapat nating tulungan. Si Paulo at ang kuya niya ay may kani-kaniyang pamilya na. Walang may utang sa isa't isa. Kayo, hindi na dapat mag-isip pa tungkol sa benepisyo ni Paulo. Iyon ay kapalit ng kanyang mga paa. B. Sa totoo lang, hindi naman talaga namin gustong kunin ang benepisyo ni Paulo. Ito, bago ka pa ikasal, hindi ba't laging minamaliit si Paulo namin? Natatakot lang talaga kami. Naiintindihan ko ang inyong pangamba at naiintindihan ko rin na hindi dahil sinabi ko ay maniniwala na kayo agad. Pero ang benepisyo ni Paulo ay para lamang sa kanya, para sa pagpapagamot ng kanyang paa. Hindi ko ito gagalawin kahit piso. Dapat tuparin mo ang sinabi mo. Naniniwala ako sa'yo. Kung hindi aalis ang kuya at ate, baka masaktan ka na naman. Sa totoo, hindi ko naman sinasabing kailangang umalis ang kuya at ate. At saka, pagkatapos ng nangyari, dapat hindi na sila magulo. Kapag may pera na ang lahat at gumanda ang buhay, dapat wala na ang mga ganitong problema. O, siyang nga pala. Narito na ang benepisyo. Paano mo gagastusin? Ikaw ang bahala. Ang password ay ang iyong kaarawan. Hindi ka ba natatakot na takasan kita kasama ang pera? Kung talagang kukunin mo ang pera at tatakbo, tatanggapin ko na lang. Hindi ako tatakbo. Kung tatakbo man, isasama kita. Hindi pa tayo nagkakaroon ng pagsasama bilang mag-asawa. Paano ko magagawa? Bea. Natatakot ako. Kapag sumama ka sa akin, baka mahirapan ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako tatakbo. Kapag gumaling na ang binti mo, magkasama tayo araw-araw. Bea. Saan ka natuto ng mga bagay na ito? Nag-aaral ako ng medisina. Siyempre,
Natutunan ko ang mga ito. Kung hindi, paano tayo magkakaanak? Bea, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ayos lang ba? Huwag mong isipin. Na hindi ko alam ang iniisip mo. Natatakot ka lang na kung hindi gumaling ang binti mo, magiging pabigat ka sa akin. Sino nagsabing hindi mo kaya? Ang galing-galing mo talaga. Bakit mo ako ginugulo? Sa pagganap ko? Itali mo ako. Alam mo ba ang bondage? Mahal na mahal kita. Anong nanay? Bakit kakaiba na naman ang mga sinasabi mo ngayon? Nagmamadali ka ba? Gagawa ako ng almusal mo. Tuturuan kita. Paulo, Bea, gising na ba kayo? Nagluto ako ng puto mula sa mga gulay. Pumunta ang kuya mo sa barangay. Pumunta kayo sa kanlurang silid para kumain. Sige, pupunta na kami. Ano ba yan? Nagtataka ako. Salamat sa'yo. Siguro kaninang umaga, hinanap ng punong kapitan ang kuya ko para pag-usapan ang bayad sa pag-aaral ng sining ng paghahabi ng yanto. Paolo, Hem, sa buhay na ito, dapat magiging maayos tayo. si. Tingnan mo. Baligtad ang pagkakagawa mo. Dito, ganito. Tapos, ipasa mo rito. Para sa susunod, Ate, nakuha na ni Kuya Paolo ang kanyang benepisyo. Narinig ko na aabot ng 30,000 piso. Pinapasabi sa iyo ni nanay at tatay, magpapagawa ng bahay ang pamilya natin para makapag-asawa ako. Ang babae ay humihingi ng 3,000 pisong dowry. Ang lahat ng ito, dapat ibigay mo sa akin. Kunin mo? abangan ang susunod. Tingnan mo to. Sabi ko na nga ba, may masamang balak siya. Kukunin lang niya ang pera para ibigay sa pamilya niya. Dumating na ang benepisyo. Kunin mo lahat. Ako na ang bahala, anak. Nanay. Naibigay ko na ang pera kay Bea. Mula ngayon, ang pera ng pamilya natin. Si Bea ang may hawak. Paulo, nabaliw ka na ba? Pilay ka na? Hindi ka na makakapagtrabaho ng mabigat. Kung kunin niya ang pera at tumakas papunta sa pamilya niya, ikaw, paano ka na mabubuhay? Para sa ikabubuti mo lang ito ng nanay mo. May masamang balak ba ako sa'yo? Matandang walang galang. Ang kay Paolo ay kay Ate Bea. Anong problema kung ibigay sa akin ng ate ko? Jose, wala kang ginawa kundi mag-aksaya ng oras. Hindi kita bibigyan ng kahit piso. May 2 kamay at paa ka. Maghanap ka ng matinong trabaho. Hindi ako naniniwalang mamamatay ka sa gutom. Bea, nababaliw ka na. Binabawi mo na ang sinabi mo? Anong pangako mo dati? Sabi mo, kapag dumating na ang benepisyo ni Paolo, papakasalan mo ako. Aalis ka ba? O hindi? Alis ka ba? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Pasok kayong lahat. Bea, samahan mo si nanay papasok. Ano ang gusto ninyo? Bea Reyes. Noon, ikaw ang nag-udyo kay Jose na magnakaw ng pera at tumakas kasama namin. Ngayon, gusto mong sarilinin ng lahat? Walang mangyayari. Tumahimik ka. Bulag at tanga lang ako noon kaya naniniwala ako sa'yo. Napapag-aralin mo ako sa lungsod ng Mayumi. Isa kang masamang tao. Ibigay mo yan. Bitawan mo. Walang silbi na siya ngayon. Hindi mo ba naiisip na kaya pa niyang protektahan ka? Kung hindi ninyo ilalabas ang pera ngayon, hindi ninyo ilalabas ang pera ngayon. Walang makakaligtas sa inyo. Hoy, huwag kang magsalita. Maganda pala ang ate mo.
Hayaan mo muna akong magpakasarap, tapos ipagbibili natin sa kabundukan. Kikita pa tayo. Ate, huwag mo akong sisihin. Ikaw kasi ayaw mong ibigay sa akin ang pera. Hoy, kayong dalawa, huwag ninyong kalimutan. Matagal ko nang gusto si Bea Reyes. Umalis kayo. Kahit na naranasan ko na ito dati, ang pagkataksil ng sariling kapatid, masakit pa rin ng sobra. Jose Lim, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ngayon, hinanap mo ito. Naku, bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras sa kanila? Kung hindi ninyo ilalabas ang pera ngayon, papatayin ko kayo ngayon din. Patayin muna natin tong walang silbi, para hindi makasagabal. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Umalis ka dyan. Nanay, Ang binti mo. Paolo. Paolo Garcia. Mamuhay ka na lang bilang may kapansanan habang buhay. Makinig ka sa sinasabi ni nanay. Magtago ka diyan at huwag lalabas. Umalis na tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag ninyong hawakan si Bea. Huwag ninyo siyang hawakan. Ate, Tumigil ka. Abangan ang susunod. Hulihin sila. Ang lalakas ng loob ninyo. Pagpatay at panununog, pagnanakaw at panggugulo. Sasabihin ko sa inyo, nahuli na kayo ngayon. Hindi ganoon kabilis ang pulis. Bea, matagal ka nang tumawag sa pulis. na-release na ang benepisyo ni Paolo. Alam kong hindi kayo makapaghintay. Inyong hinanap ang problema ngayon. Kapag nakalabas ako, hindi kita palalampasin. Tinangka mong pumatay. Nangangarap ka pang makalabas? Ate Bea, ako ang iyong tunay na kapatid. Sabihin mo sa pulis, wala akong kinalaman. Ate, Jose, karapat-dapat lang sa iyo ang lahat ng ito. Sinabi ko na, binigyan na kita ng pagkakataon. Hoy, tita, magkakapamilya tayo. Iligtas mo naman ako, ha? Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ang anak ko. Bitawan siya. Jose, ayos ka lang ba? Nanay, B, anong balak mo? Kapatid mo siya. Ang pagpapalayaw sa anak ay parang pagpatay sa kanila. Kung bakit nagkaganito si Jose, kayo ang may kasalanan. Kapatid ko siya, pero tinanong niyo ba kung ano ang ginawa niya? Siya at si Daniel. Nagkasabwat na ipagbili ako sa kabundukan. B, bakit ganyan ka? Walang puso. Kapatid mo siya, ang iyong tunay na kapatid. Kahit anong gawin niya, hindi mo dapat tinawag ang pulis para dakpin siya. Tama. Kung ganoon ninyo kamaliitin ang inyong anak na babae, sige, mula ngayon. Siya na lamang ang asawa ko, si Paolo Garcia. Bago pa man ang kasal, ipinagbili ninyo ang inyong anak na babae at tinanggap ang napakataas na dowry. Ipinagbili ninyo ang inyong anak sa aming pamilya. Ngayon, miyembro na siya ng pamilya Garcia. Wala na kayong kinalaman sa kanya. Tama. Ang pagpapaubaya sa inyong anak na magnakaw gamit ang kutsilyo, walang makakapagligtas sa kanya. Dalhin ninyo siya. nanay at tatay, huwag! Bitawan ninyo ang anak ko. Bata pa lamang siya. Salamat kay Bea sa pagkakataong ito. Naunahan niyang hulaan na may masamang balak ang mga ito. Kaya kahapon pa, pinabantayan niya sa akin ang mga ito. Nang makita kong may ginagawa sila, agad akong pumunta sa presinto. Buti na lang at ligtas kayong lahat. Paolo, paumanhin. Hindi ko nasabi sa iyo ng mas maaga. Natatakot lang kasi ako. B. Palagi kitang pinagkakatiwalaan. Bitawan mo ang kamay niya. Bea Reyes, anak, na walang galang. Kami ang nagluwal at nagpalaki sa iyo, pero sinira mo ang buhay ng kapatid mo. Anak niyo rin siya.
Binigyan ba ninyo siya ng tunay na pagmamahal? Tama siya. Ang pagpapalayaw sa anak ay parang pagpatay sa kanila. Kung bakit nagkaganito si Joselim, kayo ang tunay na may kasalanan. Ay. Kasalanan namin itong lahat. Kasalanan namin kung bakit siya nasira. Ay, anak ko. Bea, halika rito. Teka, umupo ka. Halika, uminom ka ng tubig. Noong una, hindi kita gusto. Sa totoo lang. Noong dumating ka dito, parang ayaw mong ayaw. Kaya nag-ingat ako. Nanay, alam ko. Ang totoo, ang benepisyo ni Paulo, hindi ko naman balak angkatin lahat. Aminado naman ako, medyo may kinikilingan ako sa pamilya ng kuya mo. Mahirap ang buhay ng bawat pamilya. Sila pa, may anak na pinapalaki. Nanay, kuya, ate, naiintindihan ko. Kung ang bawat pamilya ay umunlad na, sino pa ang mag-aaway-away sa maliliit na bagay? Tama ba ako? Tama si Bea. Tama si Bea. Ngayon, sinusuportahan tayo ng gobyerno. Siguradong gaganda ang buhay natin. Nanay, may hindi pa ako nasasabi. Bea, nakapasa sa medisina sa lungsod ng Mayumi. Pagkalipas ng 2 buwan, pupunta na siya roon. Ano? Aalis siya? Oo nga, sasama ako sa kanya. Paulo, ang paa mo? Pagpunta sa Mayumi? Paano kung iwan ka ng asawa mo? Nanay, huwag kang mag-alala. Maniwala kayo sa amin. Ang paa ni Paulo, kayang-kaya kong gamutin. Ay, mabuti naman. Kuya, pag alis namin ni Bea, ikaw na ang bahala kay nanay. Huwag kang mag-alala. Nung nasa hukbo ka, maayos ko namang naalagaan si nanay. Tingnan mo, malusog at masigla. Bea, ikaw talaga ang biyaya ng ating baryo. Ang mga eksperto na dala ng pinuno, mabuti nilang pinag-aralan ng lupa, topografiya at anyo ng lupa. Ang ating baryo ay napakabuting lugar para sa pagtatanim ng mahahalagang halamang gamot. Sinabi nilang direktang makikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng gamot. Hindi mo lang nalutas ang problema ng ating baryo sa pag-ahon sa kahirapan at pagyaman. Patuloy ka pang nagbigay ng malaking suporta sa pinagmulan para sa pag-unlad ng industriya ng halamang gamot. Hahaha. Napakaganda talaga. Paulo, ito si nanay. Ito ang 30 piso na palihim na naipon ni nanay. Kunin mo ito. Talagang pupunta ka sa lungsod ng Mayumi? Hindi mapalagay si nanay. Ang perang ito, wag mong ibigay sa asawa mo ha. Tingnan mo, bata at maganda siya at may kakayahan pa. Ngayon, nakapasa siya sa napakagandang universidad. Tiyak na maganda ang kinabukasan niya. Nag-aalala lang si nanay para sa iyo. Lagi na lang banggit ni nanay ang kapansanan mo. Nag-aalala lang si nanay para sa iyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Bea. Sinabi ni Bea na mapapagaling niya ang binti ko at naniniwala ako sa kanya. Kahit na mananatiling pilay ang binti ko habang buhay. Kung sakaling balang araw, ako ay tunay na maging pabigat sa kanya. Ako na lang ang uuwi. Ako. Anak, bakit ba napakasama ng kapalaran mo? Dahil sa pagsagip ng buhay, ang binti mo. Nanay, hindi naman masama ang kapalaran ko. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, ganito pa rin ang pipiliin ko. Nandoon ang aking mga kasamahan sa laban, hindi ko kayang tumingin lang habang sila ay nag-aalay ng buhay. At saka, hindi naman masama ang kapalaran ko. Umayag siyang pakasalan ako. Iyon ay biyaya mula sa ating mga ninuno. Kaya't kayong dalawa, bakit hindi mag-anak agad? Abangan ang susunod. Nanay, ang mga anak ay laging nasa isip namin. May sarili kaming plano at ayos. Huwag na kayong mag-alala. Kailangang mag-aral si Bea. May kakayahan siya para sa pag-unlad ng medisina ng bansa. Dapat natin siyang suportahan. Tama ba?
Kapag umunlad ang bansa, ang buhay natin ay uunlad din. Isang matandang babae lang ako. Hindi ko naiintindihan ang malalim mong sinasabi. Alam lang ni nanay na alagaan ang bahay na ito para sa iyong tatay at alagaan kayong lahat. Ang bagay ninyong mag-asawa, kayo na ang magpasya. Nanay. Pupunta na tayo sa lungsod ng Mayumi. Masaya ka ba? Masaya ako kapag masaya ka. Paolo. Paolo, talagang mahal na mahal kita. Walang hiya. Nang muling nabuhay ako, doon ko lang naunawaan na ang pinakamagandang anyo ng pag-aasawa ay ito na nga ang nasa harap ko. Paolo. Paolo, magsama na tayo bilang mag-asawa. Paolo. Bea, ito. Hindi ka nasamahan ni nanay dahil nahihirapan siyang iwanan ka. Ah. Ito, kainin mo sa biyahe. Kunin mo. Tita, ito ang aking itlog. Kainin ninyo ito sa biyahe, ikaw at si Tito Paulo. Maging mabait ka sa bahay. Mag-aral kang mabuti. Pagsikapan mong maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Umuwi muna kayo, nanay at ate? Oo, may sasabihin ako kay Paulo. Si. Ang pera sa bahay, dinala ng iyong ate para suportahan ang kanyang pamilya. Ito ang aking sariling ipon. Hindi rin gaanong kalaki. Kunin ninyo ito. Pagdating sa lungsod ng Mayumi, pakainin ninyo ng mabuti si Paulo. Kuya, hindi namin ito pwedeng tanggapin. May benepisyo kami at magtatrabaho rin ako habang nag-aaral. Huwag na. Bilang iyong kuya, kung hindi mo ito kukunin, hindi ako makatulog. Bea. Tanggapin mo na ito mula kay kuya. Salamat, kuya. Ingat kayo sa biyahe. Tito, Paalam, tita. Paolo. Ito ang komunidad ng mga pamilya na dati kong tinitirhan. Ikaw at si Ate Bea, dito na kayo manirahan ng maayos. Malapit lang ito sa kanyang paaralan. Napakalapit. Magiging madali rin ang iyong pagpasok at pag-uwi. Miguel, sobra talagang salamat sa iyo. Huwag kang mahiya sa akin, Ate Bea. Ang akin, si Miguel Tan, ay kay Paolo rin. Naku, Kapitan! Nakarating ka rin sa lungsod ng Mayumi. Kuya Paolo, dumating ka rin. Ngayon, ano man ang mangyari, papayag ka ring pakasalan ako. Kumusta? Ako si Bea Reyes. Asawa ako ni Paulo Garcia. Kumusta? Bagong estudyante ako ng medisina ngayong taon. Sa hinaharap, gagalingin ko ang paa ni Kuya Paolo. Mabuti naman. Napakaganda naman yan. Magtutulungan tayo. Nag-aaral ka rin ng medisina. Kung ganoon, mga kaklase pala sina Sofia at Ate Bea? Oo. Yamang nag-aaral ka rin ng medisina, magkaribal na lang tayo ng patas. Mahal ko si Kuya Paolo. Una, maraming salamat sa pagmamahal mo kay Paulo. Kahit na may kapansanan siya ngayon, mahal mo pa rin siya. Pangalawa, hindi tayo pwedeng magkaribal. Dahil si Paulo Garcia ay asawa ko na, at saka mahal na mahal niya ako. Hindi ako naniniwala. Ayos lang nakasal ninyo. Wala namang batayan ng damdamin. Mahal na mahal ko siya. Naloloko ka yata. Sasabihin ko sa iyo, ang maibibigay ko kay Kuya Paolo na mga koneksyon at kinabukasan ay hindi kayang isipin ng isang babaeng probinsyana na tulad mo. Kapag nakita na ni Paolo ang katotohanan, siguradong sasama siya sa akin. Sa oras na iyon, sana ay magpakita ka ng delikadeza. Umalis ka na. Siya. Kumpeho. Abangan ang susunod. Kapitan, nakarating ka na rin sa lungsod ng Mayumi.
Dati, narinig ko kay Miguel Tan na pupunta ka. Hindi ako naniwala. Ay, ako hoy. Ako naman, si Ate Bea ang pumunta rito para mag-aral. Sumama lang ako sa kanya. Hoy, Kapitan. Nakakapanatag ang loob ko dahil narito ka na. Yung pinag-usapan natin dati, hindi ko talaga magagawa iyon nang wala ka. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Yung pinag-usapan natin dati. Ah. Kailangan ko munang pag-usapan iyon kay Ate Bea. Sige. Walang problema. Pag-usapan natin ng maigi. Ito. Ate, ako si David Sai. Kasama ko sa hukbo si Kuya. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Kumusta? Kuya Paulo, naalala mo pa ba ako? Ako si Sofia. Noong nasa hukbo pa tayo, iniyakan ko ang kuya ko dahil inapi niya ako. Binigyan mo ako ng isang candy ng kabataan. Mula noon, nagsimula na akong magkagusto sa iyo. Ang iyong kapatid na babae, ang bilis lumaki. Ano ba ang ginagawa mo? Kuya Paulo, nagsulat pa ako sa iyo noon. Sinabi kong gusto kita. Gusto kitang pakasalan. Hindi ako nababahala sa sugat mo sa binti. Napakagandang narito ka sa lungsod ng Mayumi. Aalagaan kita ng mabuti mula ngayon. Ahaha, Kuya, ito ang tunay kong kapatid na babae. Sanay siyang palakihin ng may kaginhawahan sa bahay. Wala siyang alam. Nag-aral siya sa ibang bansa ng ilang taon. Hindi pa rin niya alam ang tamang asal. Huwag kayong magalit, ikaw at si ate. Ano ba tong ginagawa mo? Narito ang kuya mo. Kasal na si ate. Ano ba ang ginagawa mo? Kuya, hindi ba sinabi ni tatay? Kilala niya ang pinakamahusay na surgeon sa buong bansa. Pagdating ng panahon, dadalhin natin si Kuya Paulo para makita siya. Baka may pag-asa pa ang kanyang binti. Oy. Kuya, Tama ka nga. Kilala nga ng tatay ko ang isang doktor ng tradisyonal na medisina. Ano nga ba ang pangalan niya? Dr. Antonio. Siya ang pinakamahusay na doktor ng tradisyonal na medisina para sa operasyon. Hoy, bukas, dadalhin kita para makita siya. Sige. Totoo ba? Napakaganda naman. Basta lang magamot ang binti ni Paulo. Wala na akong ibang panghihinayang sa buhay ko. Talagang autoridad si Dr. Antonio. Bukas, pupunta tayo para makita siya. Pag-uusapan ko sa kanya ang plano para sa operasyon. ikaw, anong pupuntahan mo? Ikaw, isang babaeng probinsyana na hindi man lang nakapasok sa medikal na paaralan, karapat-dapat ka bang makipag-usap kay Dr. Antonio? Huwag kang magsalita ng ganyan. Bukas, sasama kami ni Sofia para pumunta. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Dr. Antonio. Noong nasa ibang bansa ako, nauna akong nag-aral ng anatomiya. Kahit ako, hindi ko masasabing makikipag-usap ako kay Dr. Antonio. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Hindi ka ba nahihiyang mapahiya si Kuya Paulo? Sofia, paano ka nagsasalita? Ang lolo ng iyong ate ay isang napakahusay na doktor ng tradisyonal na medisina. Galing din siya sa pamilya ng mga doktor. Tradisyonal na medisina. Pwede bang ikumpara ang tradisyonal na medisina sa modernong medisina? Ang binti ni Kuya Paulo ay kailangan ng operasyon. Hindi ito magagamot sa pamamagitan ng paghawak ng pulso at akupunktura. May kalamangan at kawalan ang tradisyonal at modernong medisina. Ang dapat nating gawin ay kunin ang mabuti, itapon ang masama. Hindi tulad mo, na puro panlalait lang ang alam. Hoy, sabi ko sa'yo. Yung. Ngayon, nagbiyahe kami ng buong gabi ng iyong ate. Medyo pagod na kami. Yung sinasabi mo sa akin. Bukas na lang natin pag-usapan, pwede ba? Siga. Tama na yan. Hindi pa sila nakakapahinga. Umalis ka na. Hihintayin kong makita kang mapahiya. Hintayin kong mapahiya ka. Ate, huwag mong masyadong isipin yon. Ayos lang. Paulo, magpahinga kayong mabuti ni ate. Alis na ako. Ang pamilya may magandang kalagayan. Sa tingin ko, itong si Sofia. Lumaki rin sa ginhawa. May gusto siya sa'yo? Ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Itong si Sofia. Isang beses ko lang siya nakita. Ang huli naming pagkikita ay noong mga 12 o 13 taong gulang pa siya. Sa tingin ko, gusto na gusto ka niya. Mag-asawa tayo. Huwag kang magsalita ng walang basehan, pwede ba? Kung sakali, talagang magbibigay ang pamilya niya ng mas magandang oportunidad. Hindi ka kaya matutokso? Di. Mas gugustuhin kong mag-isa na lang sa probinsya. Kaysa naman, dahil sa mga tukso sa labas, makipag-isa sa iba.
Tayong dalawa. Tayong dalawa. Ikaw lang ang pwedeng umayaw sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Mas alam ko kaysa kanino man kung gaano mo ako kamahal. Oh, nga pala. Itong si David. Noong nasa hukbo pa, palagi niyang sinasabing gusto niyang makipagsosyo sa akin. Sabi niya, sumakay sa oportunidad. Noong aalis na ako sa serbisyo, hinila pa niya ako para magnegosyo. Akala ko ay hindi mangyayari ang ganito. Yung si Sofia, kung hindi mo siya gusto, itatanggihan ko na lang siya balang araw. Hoy, Bakit mo itatanggihan? Matalino naman si David. Ngayon ang tamang panahon para magnegosyo. Sa dekada 80, dadami ang mga individual na negosyante sa iba't ibang larangan. Paulo, sige, gawin mo. Ang iyong benepisyo. Itatabi natin ang pambayad sa operasyon. Ang natira, gamitin mo sa negosyo. Tumubo man o malugi. Susuportahan kita. si. Dr. Antonio, may pag-asa pa bang gumaling ang binti ni Kuya Paolo? Malubha ang pinsala sa buto. Swerte na nga na hindi naputol noon. Swerte na nga na hindi naputol noon. Kahit na magpa-opera ngayon, mababa pa rin ang tsansa ng tagumpay. Dr. Antonio, ang gagamitan sa X-ray ngayon ay hindi pa gaanong moderno. Kailangan pang manu-manong i-develop ang X-ray. Mahirap maging detalyado. Kung sa tingin mo'y wala ng pag-asa, bakit hindi na lang magpa-opera para matanggal ang mga patay na buto at litid? Nagmamalaki ka lang. Hindi ba mas magaling si Dr. Antonio kaysa sayo? Tumahimik ka. Doktor ka rin ba? Bagong pasok lang ako sa kolehiyo ng medisina ngayong taon. Ako si Bea Reyes. Tungkol sa binti ng asawa ko, mayroon akong ibang ideya at kumpiyansa. Nakikiusap ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hayaan niyo akong pumasok sa silid operasyon para magmungkahi. Kailangan ko ang suporta at gabay niyo. Mula nang masugatan ang binti niya, ang mga nerbiyos sa binti ay patay na. Habang nasa bahay, masahe, pagbababad ng paa at ehersisyo ang ginagawa ko sa kanya para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at maiwasan ang pamumuo nito. Kasabay ng pantulong na paggamot sa akupunktura, hindi naputol ang koneksyon ng nerbyo. Hindi pa tapos. Bagong pasok ka talagang estudyante? Sasabihin ko sa iyo, may panganib pa rin ang operasyon. Kapag nabigo ang operasyon o nagka-impeksyon, maaaring maputulan ng paa ang pasyente. Pinagkakatiwalaan ko ang aking asawa. At handa akong hayaan siyang subukan. Tito, hindi ninyo pwedeng hayaan na magpakatanga siya. Ni hindi man lang siya nakapag-aral ng medisina. Ginagawa ninyong biro ang paa ni Kuya Paolo. Biro lang ba ito? Sino ang mananagot kung may mangyari? At wala pa siyang lisensya ng doktor. Wala siya niyan. Wala pang karanasan sa klinika. Ito ay talagang... Dr. Antonio, naniniwala ako sa inyong kakayahan sa operasyon. Kailangan lang ninyo akong papasukin sa silid operasyon at sundin ang aking payo sa pag-ooperasyon. Kung sa proseso ng operasyon sa palagay ninyo ay mali ang sinasabi ko, hindi ninyo kailangang sundin. Ganito na lang, pumasok ka bilang estudyante ko para magmasid sa operasyon. Pero kapag nasa loob ka na ng silid operasyon, dapat sundin ang mga patakaran. Paolo, gagalingin ko talaga ang iyong paa. Naniniwala ako sa iyo. Kuya Paolo, hahayaan mo rin ba siyang magpakatanga? Kung may mangyari, kayang-kaya ba niyang panagutan? Asawa ko siya. May karapatan siyang magdesisyon. Bea, may lakas ka bang makipagsapalaran sa akin? Kung ang operasyon o ang paa ni Kuya Paolo ay magkaroon ng anumang problema, diborsyuhan mo agad siya. At lumayo ka ng malayo. At huwag ka nang makialam pa sa kanya. May lakas ka ba? Huwag kang makipagsapalaran sa kanya. Napaka-immature ng iyong pusta.
hindi ko ito tinatanggap dahil walang taong gagamitin ang pinakamamahal niyang tao bilang pusta. Pero dahil hindi ka pa rin sumusuko, sasabayan kita ng isang beses. Sana, tanggapin mo ang pagkatalo. Itigil mo na yung pag-iisip na yan. To be continued? Kuya Paolo, seryoso ka bang maglalaro sa kondisyon ng iyong binti? Hoy! Kuya! Maaaring talagang magaling si Ate Bea. Pero totoo namang hindi siya nakapag-aral. Baka pwede tayong maghintay muna? Bea, sinabi niya na ang binti ko ay kailangan operahan agad. Hindi na pwedeng patagalin pa. Siya ay sundalo, maganda ang pangangatawan, at matibay ang buto. Malinaw na naipit ng pirasong buto na ito ang kanyang nerbiyos. At dito rin, Ang ilang pirasong butong ito ay talagang kailangang tanggalin sa lalong madaling panahon. Iminumungkahi kong gawin ito sa maraming operasyon. matagal ang paggaling kung maraming operasyon at makakaapekto ng malaki sa kanyang kalagayan. Kapag namatay ang nerbiyos, mahihirapan na. Iminumungkahi kong isang operasyon lang. Ayusin hanggat maaari ang mga dugo at nerbiyos sa napinsalang bahagi at lagyan ng panlabas na suporta. Naku kuya, saan mo ba nakita ang ganitong napakagaling na ate? Hindi ba't hindi siya nakabalik sa pag-aaral? Paano niya alam ang lahat ng ito? Magaling talaga siya palagi. Siya ay marami lang talagang nabasang libro. Teorya lang iyan. Wala siyang karanasan sa totoong operasyon at maglalakas loob pang mag-opera. Hihintayin kong mapahiya siya. Pinakinggan ni Dr. Santos ang aking mungkahi sa paggamot at plano sa operasyon at lubos niya itong sinang-ayunan. Kaya, siguradong walang problema. Huwag mong kalimutan ang ating pustahan. Kapag nabigo ang operasyon, ikaw ang kusang aalis kay Kuya Paolo. Huwag mo siyang pakinggan. Naniniwala ako sa sarili ko. Huwag kang matakot. Matulog ka lang. Paggising mo, ay magiging maayos na lahat. Kuya, Miguel, nababaliw ba kayo? Talagang pinayagan ninyong itulak ni Bea si Kuya Paolo sa loob. Itinulak siya ni Bea sa loob ng silid operasyon. Ano ba siya? Isang babaeng probinsyana ang mga has na humawak ng kutsilyo sa operasyon. Sino ba ang akala niya siya? Reinkarnasyon ba siya ng isang doktor? Sasabihin ko sa inyo, kung may mangyari man kay Kuya Paolo, kahit anong masamang mangyari, hindi ko siya palalampasin. Tama na, huwag na kayong mag-away. Nasa loob si Dr. Antonio ngayon. Si Dr. Antonio ang pangunahing surgeon. Tumahimik kayong lahat. Siguradong magiging maayos ito. Mabuting tao si Paulo. Siguradong gagaling siya. Nasa silid operasyon na si Paulo. Paulo, siguradong magiging maayos siya. Huwag kayong mag-alala. Siguradong magiging maayos siya. Kumusta po, tita? Ako po si Sofia Sai. Ito po ang kuya ko. Nahirapan po kayo sa pagbiyahe. Aalalayan ko po kayong umupo sandali. Tita, talagang kagaguhan ang ginawa ni Bea. Sabi nga ng mga doktor, kailangan ng operasyon ang binti ni Kuya Paolo. At malaki ang posibilidad na maputol ito. Ayaw niyang makinig. Pinilit niyang operahan si Kuya Paolo. Sabi pa niya, kung sakaling mabigo ang operasyon ni Kuya Paolo, maghihiwalay na sila. Ano? Kapag nabigo ang operasyon ni Paulo, maghihiwalay siya sa anak ko? Ay nako. Hindi pa tapos. Nakakagulat talaga. Ang galing. Talagang ang galing. Mas nakakagulat pa ito kaysa sa isang henyo. Bea, kahit ano pa ang mangyari, kailangan mong maging estudyante ko. Ay, hindi. May mga aspeto ako. Na kailangan pang matutunan at pag-aralan mula sa kanya. Doktor, kayo po ang magaling. Kalmado kayo sa operasyon. Ako ang dapat matuto sa inyo. Ha. Sasabihin ko sa inyong lahat. Napaka-successful ng operasyon. Kung magtutulungan tayo sa susunod na gamutan, ang pagtayo at paglakad ay walang problema. Salamat. Ay, huwag po. Tita, tumayo na po kayo. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Nanay, gumagaling na si Paulo. Mabuti naman. Mabuti naman. Paano nangyari yan? Sa tingin ko, swerte lang. Lola, ang manugang mo, hindi siya ordinaryo. Dapat mong pasalamatan ng mabuti. Bey, mahal na mahal ka talaga ni Paulo. Kung hindi niya gagamitin ang lahat ng ipon para pakasalan ka. Huwag mo siyang iiwan. Nanay, ano pong sinasabi ninyo? Paano ko siya pababayaan? Asawa ko si Paulo. At saka, successful naman ang operasyon. Mabuti naman.
Sa tingin ko, swerte mo lang. Anong ipinagmamalaki mo? Kung ayaw mong maniwala, pagpasukan na, mag-aral kang mabuti, tayo'y magpaligsahan. Inaasahan kong magkita tayo sa tuktok. Hemp, anong ipinagyayabang mo? Sige, paligsahan. Hindi naman siguradong matatalo ako sa'yo. To be continued. Anak, Paolo, matagumpay ang operasyon ng anak ko. Sabi ng doktor, kapag gumaling na siya sa rehabilitasyon, makakatayo na siyang muli. Ba, nanay. Nanay, salamat sa hirap na dinanas mo. Mahal ko, salamat sa hirap na dinanas mo. Paolo, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Ikaw ang nagpawala ng pagsisisi sa buhay ko. Paulo, kailangan pa ng follow-up na gamutan pagkatapos ng operasyon at kailangan din ng pera ni Bea para sa pag-aaral niya. Ito ay mula sa kapitan. Pinag-ipunan ng lahat para sa'yo. Wag. Tanggapin mo na. Wag. Tanggapin mo na. Ibalik mo na lang sa kanila. Mahirap din ang buhay ng lahat. Paulo, nakalimutan mo ba? May plano na ang pinuno para sa ating baryo, para sa kinabukasan. Lahat ay may pag-asa na. At saka, lubos na nagpapasalamat ang lahat kay Bea. Hindi naman kalakihan ang halagang ito, at kailangan mo naman talaga ng pera ngayon. Hindi talaga pwede. Naku, Paolo, tanggapin mo na. Ahem. Tita. Sa tingin ko, si Bea, swerte lang ito. Isang estudyante lang siya, ano ba ang alam niya? Sa totoo lang, ang pamilya namin ang gumawa ng paraan, nakiusap kay Dr. Antonio, kaya gumaling ang binti ni Kuya Paulo. Binibini, salamat sa'yo. Talagang iba ang galing ng babaeng galing sa lungsod. Tingnan mo, napakaganda mo. Kung hindi lang mahirap ang baryo namin, gusto ko sanang ipakilala sa'yo ang isang lalaki. Sa tingin ko, mabuting tao si Kuya Paulo. Kung pupunta siya sa lungsod, matutulungan siya ng pamilya namin. Naku, Binibini, si Ate Bea ay isang taong may kakayahan at mabuting babae rin siya. Huwag mo nang sayangin ang oras mo kay Paulo. Maganda ang samahan nila. Hindi sila maghihiwalay. Nahirapan ka. Paolo, ano ba ang nangyari sa'yo? Laging ganyan ka kapormal. Ako ang iyong asawa. Hindi ako. Mahal ko. Mali ako. Ito ay sinabawang ribs na niluto ng aming katulong. Dinala ko para kay Kuya Paolo, para magpalakas ng katawan. Salamat, Sofia. Sino ang kapatid mo? Huwag kang basta-basta tumawag. Malapit nang magsimula ang klase. Mula ngayon, tayong dalawa ay magiging kaklase na. Kung mayroon kang hindi naiintindihan na aralin, pwede mo akong tanungin. Akala mo sino ka? Lahat tayo ay kaklase. Bakit ako lang ang hindi nakakaintindi? Ang kapatid kong ito, matigas talaga ang bibig. Ayaw lang aminin na magaling si ate, di ba? Gusto mo bang malaman kung bakit matagumpay ang operasyong ito? Nandoon ako at nakapanood. Sige, pakikinggan na lang kita. Sige, ikukwento ko sa'yo. Ganun pala. Paano ka ba napakaalam mo? Sekreto yan. Hindi kita matatalo. Kanina, sa usapan natin, parang interesado ka sa hinekolohiya. Pumanaw ang nanay ko ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa sakit na cancer sa cervix, pag nadiskubre, advanced stage na agad, wala nang magagawa. Kaya naiisip ko, kung maaga kong madidiskubre, marahil mas maraming tao ang maiiwasan ito. Kaya magsumikap tayo sa ating mga larangan para matulungan ang mas maraming tao.
Totoo pala lahat ng sinabi mo kanina. Yung kababata mo, dahil sa mahirap na panganganak. Kaya't pinatay siya. Dahil sa kakulangan sa edukasyon, maraming inosenteng tao ang namatay. Nagpapasalamat ako na ipinanganak ako sa isang pamilyang may mataas na pinag-aralan. Kaya lalo akong dapat maging isang taong may halaga. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. Tito Paolo, nakakatakbo ka na? Oo nga. Ngayon, hindi lang nakakatayo si Tito Paolo, nakakalakad pa. Hindi lang talaga makapagtakbo. Gusto mo pa bang lumipad? Mahal ko, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Paolo. Paolo, ang binti mo talagang gumaling na. May awa ang Diyos. Wala ka rito ng mahigit 1 taon, malaki na ang pagbabago sa ating baryo. Ngayon, halos lahat ng pamilya ay may kaya na. Talaga ba? Kapitan, ang ipinangako ninyo sa akin noon, maisa sa katuparan na ba ngayon? Ang hiling mo, binigyan ng malaking halaga ng mga pinuno. Batayang edukasyon, dapat ding makapag-aral ang mga batang babae. Nitong mga nakaraang araw, naglibot kami sa bawat bahay para magbigay ng pagpapayo. Tinitiyak naming ang bawat bata ay makakapag-aral. Ay, Paolo, aking pamangking tunay. Iyong pinsan mong tunay ay nakulong. Ilang taon ang hatol sa kanya. Tita, ngayon, wala na talaga akong pera. Ang kinakain ko araw-araw ay hangin lang. Hangin din ang nilalabas ko. Tingnan mo ay. Paolo, pakiusap. Tita, tulungan mo ang tita. Sagipin mo ang tita. Tama na. Si Marco de la Cruz, dahil noon, nahatulan dahil sa pananakit sa inyo. Bago siya mahatulan, may malaking utang pa siya sa sugal. Isinangla niya ang lumang bahay at lupa ng pamilya. Hiwalay na rin ngayon ang iyong tito sa kanya. Isipin mo, ang saklap talaga. Tita, noon po ay mariin ninyong sinabi na gusto ninyong putulin ang ugnayan sa aming pamilya. Narinig po iyon ng buong baryo. Bea, hindi mo naman pwedeng gawin ito sa akin. Tita, kayo mismo ang nagsabi na gusto ninyong putulin ang ugnayan sa aming pamilya. Kayo ang pumili ng daang ito. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Nanay, tatay, nag-aaral na ngayon si Bea sa lungsod ng Mayumi. Maayos naman po ang pamumuhay namin. Huwag na kayong mag-alala. Bea, ngayon, bawat pamilya ay maayos na ang pamumuhay. Kami ng iyong nanay ay nakapag-ipon na rin ng kaunti. Kailangan mo ng pera para sa pag-aaral. Kunin mo ito. Nanay, tatay, nagpapasalamat ako kay Lolo na pinilit niya akong pag-aralin. Nagpapasalamat din ako sa inyo sa pagpapalaki sa akin. Nakulong na si Jose Lim. Mabuti na rin na sumailalim siya sa reforma. Huwag ninyo siyang palaging pagbigyan sa hinaharap. Hindi na namin siya pagbibigyan. Umalis na tayo. Paolo. Buto. Hanggang dito na lang ang ating aralin ngayon. Pag-aralan ninyong mabuti, pag-uwi. Doktor, kay doktor at sa inyong asawa, ang tagal na ng pagsasama ninyo. Pero magkasundo pa rin kayo. Ang estado ng inyong pagsasama ay talagang nakakainggit. Malalaman ninyo kapag nag-asawa na kayo. Pag-uwi, may kusina at init ng tahanan. May mahal ka. Sa labas, may nagmamalasakit at nagbabantay. Ang simpleng at payapang buhay na ito. Ang pinakamagandang estado ng pagsasama. Masakit na naman ba ang binti mo nitong mga nakaraang araw? Huwag kang pasaway. Mag-ingat sa lamig. Sige, susunod ako.